I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, Universe, it's me again, mga Beshwa. Nako, di ba, sabi niya sa press conference, sa press con niya, kumbaga, naiinis siya kasi yung isang kadete, hiningi daw yung relo ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, ikumpara niya doon sa ama niya na ibinigay yung relo na wala namang sentimental value. 'Di ba? Ni Digong. So, isa sa mga dahilan, no? Itong relo ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ipagpalagay mo, yung relo na yan ay napakahalaga sa kanya. Sabihin na natin, yung relo na yan ay galing pa sa kanyang ama. O pinamana or binili ng ama niya. So, laging suot-suot niya, no? Ngayon, kahit sino siguro hihingi ng relo na mahalaga sa kanya, hindi mo po ibibigay. Even me, never at never. Humiling ka ng iba, wag lang yung may sentimental value. So, dahil dito, sinabi ni Sarah, that time, di ba, sa inis niya, kung ano-ano pinagsasabi niya, toxic na daw yung relasyon nilang dalawa ni Pangulong Marcos Jr. Mag-boyfriend? Nako, naloka ako. No, 'di ba? Nainis niya. Gusto niya daw gaganunin ng liig. At saka yung kabila daw ni Secretary Gibo Teodoro. Biro nyo guys, sa mga ganong klaseng mga words, hindi po pwede yun na sasabihin mo sa social media na ang may kagagawan lang na ganyan, mayroong mga statement na ganyan, yung may mga siraulong naglalakad sa kali na punong-puno ng grasa, ang iba nagpapanti na lang, di ba? Yung baliw na galing sa mental hospital, yun yung may words na ganyan kasi na kumbaga hindi mo na alam yung sinasabi mo, blanco na yung utak mo. So dahil sa sinabi niya dito, mga kababayan, sinabi po ng mga alipores niya na kaugalian daw sa PMA, pag-graduation, hinihiling ang relo ng isang pangulo. Alam nyo, sa tingin ko, hindi po maganda yun. Hindi talaga as in maganda. Huwag gawing tradisyon yung ganyan. 'Di ba? Pangit yung ganun Yung sa kasagsagan ng pagmamarcha mo, tapos sabay ganun, siyempre mabibigla ang pangulo. Hindi niya in-expect yun, yung ganong klaseng mga bagay, 'di ba? Kung nagawa ni Digong yun, si Digong yun, iba si Pangulong Marcos Jr., yung relo niya, siguro pipitsugin yun or hindi gaanong mahalaga sa kanya. Yung relo ni Pangulong Marcos Jr., nakikita nyo palagi niyang suot yun. Mayroong sentimental value yan. Maniniwala kayo man, so hindi. Kahit sino, hindi pwedeng ibibigay yun. At ito naman, matagal ng panahon, nung Mayo pa yata yan, yung graduation na yan ngayon lang ibinulgar kasi parang galit na galit siya kay Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, anong dahilan, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan, inaaway ba siya ni PBBM? Hindi, di ba? Sino ang naunang ng away or ng gulo sa Marcos administration? Walang iba kundi si Digong. Why? Dahil lang yan sa confidential fund. Dahil sa confidential fund yan, 2022, ayan, nagwawala sila sa social media. Pagkatapos na hindi binigay yung confidential fund that time. Ayun, nagwawala si Sarah. Sino daw nagtatanggal ng confidential fund ay kaaway ng bayan. Correct me if I'm wrong yung sinabi niya. Kalaban ng bayan, nga. Alam mo yung nakikita ko, mahilig talaga siya sa pera, sa totoo lang. Dahil yung issue niya ngayon, yung patong-patong yung issue laban sa kanya, bakit hindi niya harapin? 'Di ba? Dahil siguro sa mga issue ng papa niya, pagdating sa war on drug, kasi wala na nabibisto na sila kaya siguro nadidepress siya. Alam niyo, mahirap yung ganyan, dapat talaga magpapatingin siya, sana magiging okay siya. Ayusin niya kasi vice presidente siya ng Pilipinas. Siya mismo ang sumira sa sarili niya, mga kababayan. 'Di ba? Ikaw ba, isang pangalawang pangulo ng bansa, ganyan ang pag-uugali mo sa publiko, sa buong mundo? Ano na lang masasabi nila sa kanya? Ay, may vice presidente ang Pilipinas na parang baliw. Parang ganoon ang dating, 'di ba?
Oh, dapat magiging well-mannered siya pagdating sa mga interview. Gayahin niya si Congressman Sandro. Very down to earth. Tingnan nyo yung mensahe niya kay Sara. I wish her well. See? Tingnan nyo. Wala, iba ang ugali sa pagpapalaki ng both parents nila. Si Congressman Sandro, tingnan nyo guys, very classy, very smooth ang kanyang sinasabi, pero malalim ang ibig sabihin nun. Ewan ko lang kung naintindihan ni Sara Duterte yun. Hindi ko alam kung paano pinalaki ni Digong ito. Di ba? Vice Presidente pa naman din. Tapos sinasabi niya, katulad yung huhukayin ako. Hindi gawain ng isang mataas na opisyal yan for the first time. Kaya nga sabi ko, may pagkaugaling kalye ito. Hindi maganda yung pinagsasabi niya. Sinisira lang niya yung kredibilidad ng pagkatao niya bilang presidente. Tingnan nyo. Lahat inaaway niya. Nang aaway na. Hindi ako kakamping, pero mas okay pa si Lini. Yun talagang masasabi mo. Abogadang-abogada yun. Kahit sabihin mo lugaw ang tawag sa kanya, okay lang yun. Hindi nawawala sa mga Pilipino na may bansag. Di ba? Ganon yun. Pero tingnan nyo, mas professional si Leni Robredo kaysa sa kanya. Dilaw yung kakamping tiyon. Banata niya si Pangulong Marcos Jr. Pero yung sinabi mo yung ganitong klaseng pag-uugali tuloy kay Sara, hindi niya nagawa yun, ganon. Di ba? Sinabi niya lang kay Pangulong Marcos, sinungaling yan. Lahat ng kritiko ni Pangulong Marcos Jr., ito ang mas malala, si Sara Duterte. Di ba? Alam ko ito hindi lang siyang, kumbaga, gusto niya ito, hindi siya pupunain sa mga isyu laban sa kanya. Kaya nag-aasta na siya na parang baliw. Hindi bobo ang Pilipino para hindi makita yung ugali niya. Di ba? Tingnan nyo. Gusto niya laging may suporta sa kanya ng Pangulo. Sus Maria Josep, sinusuporta na nga ng Pangulo ito. Pero siya naman ang nagpumipiglas. Sila ang naunang naninira sa Marcos administration. Real talk po tayo. Si Digong, tulad ng maisog rally, puro pagmumura sa Pangulo. Tumatakbo sa pagka-Pangulo. Wala na lang ginawa ito si Digong, kundi sirain ng Pangulo kasi weak leader, na nagdodroga kuno. Tapos hindi niya nakita yung sarili niya nagmamariwana para daw manitiling gising siya sa Asian Summit. Biro mo yan. Doon ka sa Asian Summit, nagmariwana ka. Saan kayo makakita? Basahin nyo yung sinabi ng Inquirer para maniniwala kayo sa sinabi ko. Bintang ng bintang, yung palagawain niya. Sa ganyan bang klaseng pagkatao ni Pangulong Marcos Jr.? Nagdodroga? Tingnan nyo nga itsura niya. Tingnan nyo kung paano magsalita sa international forum, sa mga summit na yan. Tingnan nyo. Nagsasalita siya. Yan ba ang sinasabi nyo? Nagpupulburon? Ikumpara nyo kay Digong, puro basa-basa. Naku, kayo naman talaga. Gawain kasi ni Digong yun. Huwag nyo ipasa sa taong matino. Talaga naman, yan, lahat na inaway niya. Pati kongreso, inaway niya. Pati yung DOJ, inaway niya. Kaloka. So, yun guys, panoorin nyo yung 24 oras ng GMA News na hindi tradisyon ng PMA or EFP ang manghingi ng relo. Dahil lang kay Sara Duterte na parusahan yung Cavite. Ayan. So, panoorin nyo. Okay, eto na. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete, pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable.
Ayon sa AFP, binatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed. Upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA.